Magandang araw po. Ako nga pala si Rose, 30 years old. May asawa na at 2 anak. Katamtaman lamang ang ganda. Morena at masasabi kong makuruba naman ang aking katawan. Sabihin mang hindi katangkaran, pero bumawi naman ako sa ibang mga aspeto. Dahil sa kagustuhan kong bumukod kami, sa kabila ng magandang pakikitungo sa akin ng pamilya ng aking asawa, ay napilitan kaming mangupahan na lamang dito sa may Parañaque. Mabait, mapagmahal at talaga namang maaasahan ang asawa kong si Kevin. Maayos din naman ang trabaho nito bilang isang technician sa isang kilalang audio equipment firm sa Gawing Pasay. Wala naman po akong reklamo sa kanya. Kaya nga lang, nitong mga nagdaang mga araw, ay napansin kong napapadalas na ang pagsama nito sa mga kasamahan niya sa trabaho para makipag-inuman. Madalas na rin siyang umuuwi ng madaling araw na amoy alak at sigarilyo. Dahil sa pagbabarkada nito, ay unti-unti niya nang napapabayaan ang kanyang responsibilidad sa amin ng mga bata. Ramdam kong lumalamig na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa at minsay umaabot na rin sa puntong hindi na niya napupunan ang pangangailangan ko sa kama na umaabot na rin ang 1 linggong mahigit. Pwede mo ba kaming samahan sa supermarket, Han? Tanong ko sa kanya sa pagbabakasakaling makakapag-bonding kami ng mga bata ngayong linggo. Pero kunot ang noon naman siyang napailing tsaka napahilot sa kanyang sintido. Kayo na lang muna, may hangover pa ako eh. Sobrang sakit ang ulo ko. Sagot niya. Sinubukan kong mas lawakan pa ang pangunawa ko. Kung kaya naman matapos kong patulugin ang mga bata, ay gumawa ako ng paraan para lambingin si Kevin. Okay na bang pakiramdam mo, Han? May hinanda akong midnight snack. Sabi ko nang makitang abala siya sa panunood ng live football. Pero imbis na pansinin ako, ay malakas lang tong sumigaw ng goal. Wala naman akong nagawa kung hindi maupo sa tabi niya. Matapos kong mailapag ang tray ng midnight snack naming dalawa. Hanggang sa lumipas na nga lamang ang araw ng pahinga nito. May mali ba? Palagi kong tanong habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman ako nagpapabaya sa aking sarili. Kung kaya't sinisikap kong maging maganda at sexy palagi sa paningin ng asawa ko. Madalas kapag wala siyang trabaho tuwing linggo, sinasadya ko nga magsuot ng sleeveless, maiksing short, at dahil nasa loob lang kami ng bahay, kahit okay lang naman sa akin yun. Dahil gusto kong makita niya ako sa ganoong ayos. Gusto ko siyang matakam. At muling manumbalik ang alab ng pagsasama naming dalawa na naging dahilan kung kaya nagkaroon kami ng 2 anak. Pero mukhang iba pala ang nakakapansin ng ginagawa ko. Nay, patay sindi pong ilaw, sabi ng anak ko habang nakatingala sa aming sala. Minabuti kong ngumiti at sabihin sa kanyang huwag na lang itong pansinin para hindi mawala ang kasipagan niya sa paggawa ng mga assignment. Hayaan mo at papalitan natin yung ilaw. Mamaya uuwi na rin ang dad niyo. Sa kwarto na lang muna kayo gumawa ng assignment, okay? Susunod ako. Sinadya ko kasing agahan ang hapunan namin dahil sa dami ng mga assignment nila sa school. Gusto ko kasing sapat ang oras naming 3 para maintindihan nila ng mabuti ang mga gawain at hindi sila aantukin habang nagsusulat. Ang tatalino talaga ng mga anak ko, kaya love na love ko kayo eh. Sabi ko pa habang tinitingnan ang mga ginagawa nilang assignment. Habang abala ang mga anak kong iniinom ang gatas na itinimpla ko para sa kanila,
Hindi naman nagpapahinga ang utak ko sa kakaisip sa aking asawa. 5:00 ang labas nito sa trabaho, pero hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon. Hindi kaya nakipag-inuman na naman siya. Sinubukan kong baliwalain ang lungkot na nararamdaman ko hanggang sa makatulog na ang mga bata. Paglabas ko ng sala, patay sindi pa rin ang ilaw. Pero doon pa rin ako nagpahinga sa sofa dahil kailangan kong hintayin si Kevin. Para malibag, nag-browse na lang muna ako sa aking social media account at nanood ng ilang videos. Pero minsan, may nadadaanan akong malulungkot na reels tungkol sa buhay mag-asawa. Kung kaya't parang nadadagdagan pa ang kabiguan ko, imbis na babawasan. Dapat na ba akong mag-isip na may iba nang nagpapasaya sa asawa ko? Hindi naman siguro. Imposible. Sinubukan kong labanan ang pinaghalong antok at lungkot, kahit pansin ko na rin na sumasabay na rin ang pagod ko mula sa walang katapusang mga gawaing bahay at pag-aasikaso ng mga anak namin. Hindi ko namalayang nakaidlip na pala ako sa pwesto ko nang makarinig ako ng magkakasunod na katok mula sa labas. Binuksan ko naman to, pero agad na napakunot ang noo ko dahil mas naunang sumalubong sa akin ang nakakasuka at nakakahilo na amoy mula sa pinaghalong alak at sigarilyo at kung ano-ano pa. Lasing na naman ang asawa ko. Pero ngayon, nakasampa siya sa balikat ng kapitbahay naming si Rico na halatang nahihirapan na rin sa pasan-pasan. Mabigat kasi ang aking asawa kahit slim itong tingnan. Pasensya na sa abala, Rico. Mabuti na lang at napansin mo ang kuya mong natutulog sa labas. Sabi ko matapos nitong mailapag ang asawa ko sa may sofa. Ngumiti naman siya sa akin. Habang dahan-dahang hinihilot ang kanang balikat niyang malamang ay nangangawit na rin sa ngayon. Walang anuman, Rose. Mabuting at binalikan ko para tingnan kung sino. Nagulat ako, si Kuya Kevin pala. Hindi ako nakaimik kaagad. Dahil una akong nakaramdam ng matinding kahihiyan mula sa ginawa ng mister ko. Sino ba naman kasing edukado at pamilyadong tao ang maglalasing ng sobra at matutulog sa kalsada? Gusto mo bang magkape muna? Pasalamat ko na rin sa pagtulong mo sa amin. Tumango siya bilang tugon sa akin. Pero napansin kong napatingala ito sa ilaw naming nagmistula ng disco light sa kakapatay sindi. May nakatago ba kayong ekstrang bumbilya dyan? Mukhang kailangan ng mapalitan ng ilaw ninyo. Sabi ni Rico. Ay nako, Rico. Paano mapapalitan kung lasing naman ang dapat na gagawa? Sagot ko. Mabilis niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Dahil tinanguan naman niya ako. Siguro ipansin na rin nito ang inis ko sa aking asawa. Matapos itong uminom ng kape, kasabay ang ilang pirasong tasty bread na inihanda ko, ay tumayo na siya mula sa kinauupuan. Sakto namang kakatapos ko lang ding punasan ng maligamgam na tubig na may konting alkohol ang mister ko. Iba talaga ang sarap kapag kaping barako. Akin na nga palang bumbilya, ikakabit ko na. Bala ko sanang tumanggi sa pangalawang pagkakataon, pero hindi ko na nagawa nang magtama ang mga mata naming dalawa. Mabuti na lang at matulungin ang kapitbahay namin. Bulong ko na lamang sa sarili ko. Dali-dali ko namang kinuha ang extra naming bumbilya. Matapos nitong tanungin kung saan nakalagay ang hagdan. Maya-maya pa, bumalik naman si Rico. Ingat na ingat pa siyang huwag makagawa ng kahit na konting ingay at baka maistorbo ang magaling kong mister. Habang buhat nito ang hagdan para ibalik sa pinagkunan, ay napagpasyan kong sundan siya. Baka kasi umuwi na lang to bigla nang hindi man lang ako nakakapagpasalamat ng maayos. Rose? Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil halatang nagulat to nang makita ako. Habang ako naman
ay nabigla na lamang din matapos niya akong maatrasan. Wala akong imik habang nakatingin lang sa kanya at medyo naiilang pa siya sa pagkakadikit ng katawan naming dalawa. Kapwa kami natigilan sa eksenang yun. Bago ko yun binasag at nagsalita. Sorry, nagulat yata kita Rico. Bala ko lang sanang mag-thank you sa mga naitulong mo kanina. Biglang namilog ang aking mata sa gulat nang hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil walang pasabi nitong sinuyo ako ng halik sa labi. Sinubukan kong itulak papalayo si Rico pero hindi naman ako hinayaan ng katawan ko dahil ilang segundo lang ay kusa akong nagparaya lalo na nang mahaplos siya o mapahaplos siya sa ilalim ng t-shirt ko. Halatang napansin ni Rico ang naging pagtugon ko. Kung kaya naman lumakas ang loob niya para samantalahin ang pagkakataon. Sorry, hindi ko na matiis Rose. Pabulong niyang sabi. Palagi kasi kitang nakikita habang naglilinis ka sa terrace niyo. Akala ko, sinasadya mong magpakita ng motibo sa akin. Gusto ko sana siyang sagutin pero hindi ko na nagawa. Dahil tuluyan na rin akong nadala ng gigil niya. Ayoko namang sabihin sa kanya na hindi ko sinasadyang siya ang makapansin sa pangaakit ko sa aking mister. Dahil ang asawa ko lang naman talaga ang dahilan kung bakit ako nagsusuot ng maninipis at sexing pambahay. Minsan, totoong napapansin kong nakatingin siya sa akin mula sa labas. Pero dahil hindi naman ako suplada, ay nginingitian ko pa rin siya saglit tsaka muling babalik sa pagwawalis. Medyo natauhan ako at bala ko sana siyang itulak pero bakit ganun? Biglang namalayan ko na lang kasi ang sarili kong hila-hila ang braso niya papuntang banyo. Lumapit ako muli sa kanya. Walang nagsasalita sa amin ni Rico habang nakatingin lang kaming dalawa sa mata ng isa't isa. Nang inilapit ko ang sarili ko dito, ay dinig na dinig namin ang malakas naming paghinga hanggang sa sinadya kong bumulong sa kanya. Isipin mo na lang Rico, reward to dahil sa pagtulong mo sa akin kanina, okay? Sa puntong yun, naging mahina ako sa harapan ni Rico at hinayaan kong anurin kami ng alon ng pagkakasala na kahit alam kong mali, ay ginawa ko pa rin. Hindi ko alam. Siguro dahil na rin sa kabiguan sa aking asawa. Sa mga panahong binabaliwala ako ni Kevin at mas pinipili nitong makipag-inuman sa mga katrabaho niya kaysa bigyan kami ng oras ng mga bata. Pakiramdam ko rin kahit anong subok kong lambingin siya at lapitan, ay ito naman ang kusang lumalayo nang wala namang sapat na dahilan. O baka naman, sadyang may landi lang akong tinatago sa katawan. Kung kaya naman nagawa kong ibigay ang aking sarili sa binata naming kapitbahay. Naisip ko kasi na wala namang sabit si Rico, wala namang magagalit at handa naman akong akuin ang lahat ng kasalanan kung sakali mang mahuli kaming dalawa. Napagod ba kita Rose? Tanong nito nang tuluyang makontento kaming dalawa sa isa't isa. Namumungay ang mga mata kong tiningnan siya habang nakaupo na ako sa kandungan niya. Medyo, sabi ko at saka natawa ng mahina. Hindi na talaga ako bumabata Rico. Medyo nangangatog ng mga tuhod ko. Tulad ko'y natawa rin siya, pero hindi nagtagal ay puno ng lambing niya lamang akong hinalikan sa balikat. Maganda ka pa rin naman kahit nasa 30s na. Parang dalaga ka pa rin tingnan. Maniwala ka sa akin, sabi niya. Dahil sa sinabi niyang yun, parang muling bumalik ang lungkot na naramdaman ko kanina. Sana'y makita din ng asawa ko ang mga bagay na nakikita ni Rico, pero parang malabo na ang bagay na iyon. Kinaumagahan ay maagang nagising ang asawa ko. Halatang wala siya sa sarili dahil dala ng hangover. Pero nagawa ko pa rin naman tong paghandaan ng mainit na kape. Paano ako nakauwi? May pagtataka pa nitong tanong sa akin. Bumuntong hininga ko at may halong inis siyang sinagot.
Baka hinatid ka sa kanto ng mga kasamahan mo sa trabaho. Mabuti na lang nakita ka ni Rico. Kung hindi, baka buong magdamag kang natulog sa kalsada. Si Rico? Yung nakatira dyan sa kabilang apartment? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumangwa ko pero mahalata pa ring wala sa ayos ang timpla ko habang kausap siya. Oo, hinintay ka namin ng mga batang makauwi kagabi kasi patay sindi tong ilaw sa sala. Tinulungan niya rin akong palitan ng pumbilya kagabi para hindi ka lamukin dito sa sofa. Habang nagsasalita ako, ay nakatingin lamang ito sa akin para bang pinapakiramdaman niya ang tampo sa tono ng pananalita ko. Kung tutusin, wala naman akong karapatan na pangaralan siya dahil tulad nito ay nakagawa rin naman ako ng malaking pagkakamali kasama ng binatang kapitbahay namin. Matapos ang nangyari, minsan na lamang kaming nagkita ni Rico bago niya nabanggit sa aking lilipat na siya ng apartment dahil nakahanap raw to ng trabahong mas malaki ang sahod sa Laguna. Wala naman akong ibang sinabi sa kanya kung hindi, congratulations. Pero binulungan lamang ako nito. Nagpapasalamat siya sa akin, sabay sabing hindi niya raw ako makakalimutan ang nangyari sa pagitan naming dalawa kahit pa magkaroon na siya ng asawa at mga anak. Kung alam mo lang, Rico, hindi naman talaga para sa'yo ang mga ginawa ko noon kung hindi para sa asawa ko. Pero kung tutuusin, salamat na rin kasi kahit papaano, ikaw ang pumuno sa pagkukulang